Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Team Lani, please lead the prayer. So, in the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, good morning class. How's your day? Very good, no? So, bago mo po ang lahat, i-arrange nyo muna inyong mga upuan at pulutin ang mga basura kung meron man. So, bago tayo mag-umpisa class, gusto ko lang malaman nyo ang ating classroom rules. So, ano ba ang ating classroom rules? Basahin natin sabay-sabay. Una, be kind and polite. Ikalawa, remain at your seats. Ikatlo, raise your hand if you want to answer or if you want to say something. Pang-apat, do not talk when someone is talking. Then, ngayon, let's check your assignment, no? So, ilabas na ninyo ang inyong takdang aralin. Ilabas nyo na. So, exchange paper with your seatmate. O, na-exchange na ba? Very good. So, sino gustong sumagot sa unang katanungan? Ikaw, Tiblani. Tama. Pangalawang katanungan, sino gustong sumagot? Ikaw, Gerard. Tama. Pangatlong katanungan, sino gustong sumagot? Itaas lamang ang inyong kamay. Sige, ikaw, Claire. Tama. Pangapat na katanungan, gusto kong sumagot si Jean. So, Jean, ano ang tamang sagot sa ika-4 na katanungan? Tama. Very good. Ikalimang katanungan, sabay-sabay nating sabihin ang tamang sagot, no? Sa ikalimang katanungan. Ano ba ang tamang sagot sa ikalimang katanungan? Very good. Magaling, class, no? So, magaling. Class, bago natin umpisa ng ating leksyon, meron muna akong katanungan. Ano ba ang leksyon natin kahapon? Magaling, no? So, ikalawang katanungan. Anong taon nag-umpisa at nagtapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay? Magaling, no? At ikatlong katanungan, anong taon naman nag-umpisa at nagtapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia? Tama, magaling, nakinig talaga kayo kahapon class. Diyan class, sabay-sabay nating basahin ang ating leksyon ngayong araw na ito. So, adjective, sabay-sabay nating basahin. Nakakasulat ka ng maikling sanaysay tungkol sa mga ambag ni dating Pangulong Macapagal at Marcos para sa kaunlaran sa lipunan at bansa. Dalawa, may isa-isa mo ang mga kontribusyon ni na dating Pangulong Macapagal at Marcos na nakakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at bansa. Tatlo, mapapahalagan mo ang pamamahala ng mga naging Pangulo ng bansa mula 1961 to 1986. Ngayon class, bago natin umpisa ng ating leksyon, susubukan ko muna ang kakayahan nyo sa matematika, mga basic solving question lang guys, no? So, unang katanungan, 13 divided by 1. 13, tama. 13. 1 divided by 1. 1, tama. Uy, naputol ang chalk ng teacher. 1 times 3. 3. Tama. 3. So, 1 times 1. 1. Tama. 8 times 2. 14. Tama. 14. 7 times 1. 7. Tama. 1 divided by 1. 1. Tama. So, panguli, 6 times 2, 12. Tama. 12. So, ngayon, meron akong katanungan. Anong letra sa alpabetika ang ika-13, isa, tatlo, isa, 14, 7, isa, 12. Anong letra guys? Anong letra class? Sino gustong mag-volunteer? Sige, ikaw Tiblani. So, thank you Tiblani. Magaling, no? So,
Ang mga letra sa alphabetica na 13, 11, 3, 1, 14, 7, 11, 12 ay ang mga letra na M, A, C, A, P, A, G, A, L, no? Sabay-sabay natin basahin. Makabagal, no? Ulitin natin. Makabagal. So, magaling. At susunod, meron naman akong katanungan. So, susunod, no? Sabay-sabay nating sagutan. 13 times 1, 13. 1 times 1, 1. 9 times 2, 18. 13 minus 27, sagot, 3. 5 times 3, sagot, 15. 12 plus 7, ang sagot, 19. Ngayon class, anong letra sa alphabetica ang numero 13, 1, 18, 3, 15, 19? No? Sa mga letra na ito guys ay M, A, R, C, O, S. Sabay-sabay natin basahin. Marcos. Ulitin natin guys. Marcos. Ngayon, meron akong katanungan. Kilala nyo ba sina dating Pangulong Macapagal at Marcos? Hindi. No? Ngayon, ating tatalakayin ang mga ilan sa mga proyekto or ginawa nila dating Pangulong Pangulong Macapagal at Marcos. Ngayon class, kilala niyo ba si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si dating Pangulong Diosdado Macapagal? Hindi. Ngayon, ating kilalanin sina dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating Pangulong Diosdado Macapagal. Si dating Pangulong Diosdado Macapagal ay nanungkulan noong Disyembre 30, 1961 at nagtapos noong December 30, 1965. At si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. naman ay naglingkod noong December 30, 1965 to February 25, 1986. No? So, si Diosdado Macapagal class, ilan sa mga proyekto niya or ilan sa mga programa niya na binuo ay ang tinatawag na agricultural land reform or ang reforma sa lupa. At isa pa rin sa mga hindi nakakalimutang proyekto niya ang programang pangkabuhayan. Ngunit merong mga ilang kritiko na sinasabing ang programang pangkabuhayan ay nanatiling hindi na nakaisat katuparan, no? At si dating Pangulong Ferdinand Marcos naman, ang ilan sa mga programa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ang programang pangkaunlaran, no? Pangkaunlaran. So, ulitin ko, si Diosdado Macapagal ay si dating Pangulong Diosdado Macapagal ay naglingkod noong December 30, 1961 to December 30, 1965. At ang kanyang ilan sa mga proyekto ay agricultural land reform and then ang programang pangkabuhayan. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. naman ay naglingkod noong December 30, 1965 to February 25, 1986, no? At ang kanyang hindi makakalimutang proyekto ay ang programang pangkaunlaran. Ngayon class, tatanungin ko kayo. Ano ang programa ni dating Pangulong Diosdado Macapagal na tinatawag na reforma sa lupa? Magaling, no? Ikalawang katanungan. Ano ang tawag sa programa ni Diosdado Macapagal na ayon sa mga kritiko ay nanatiling plano lamang at hindi naisakatuparan? Tama, magaling. Ikatlong katanungan. Sa panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ano naman ang hindi makakalimutang proyekto na ginawa ni dating Pangulong Marcos? Tama, no? Ikaapat na katanungan. Anong taon
nagsimula at nagtapos ang panunungkulan ni dating Diosdado Macapagal? Tama. Ikalimang katanungan. Anong taon nag-umpisa at nagtapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tama, magaling. Ngayon class, no? Maraming ginawa ang dating Pangulong Diosdado Macapagal at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ilan sa mga ginawa ni dating Diosdado Macapagal ang reforma sa lupa, no? Guys, sabay-sabay nating basahin kung ano ang ibig sabihin ng proyekto na ginawa ni dating Pangulong Macapagal. Na ginawa ni dating Pangulong Macapagal, no? Ang reforma sa lupa. Ang reforma sa lupa ay pinalipatan niya ang patakaran sa paghahati ng sakahang lupa o mga paupahang lupa sa pagitan ng kasama at ng may-ari. Ayon dito, dapat ibaba sa 25% ng kabuuang ani ang ibayad ng kasama sa may-ari ng lupa. Inatasan ni Macapagal ang 12 bayan ng Luzon na isakatuparang kodigong reforma sa lupa ang sakahang Agricultural Land Reform Code upang masimulan ang pagbabago, no? At ikalawang ginawa na proyekto ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ay ang programang pangkabuhayan. Sabay-sabay natin basahin class. Ang programang pangkabuhayan. Si Pangulong Macapagal ay gumawa ng 5 taong programa na naglalayong magpatatag ng kalagayan at kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Ngunit, ayon sa mga kritiko, ito ay nanatiling plano lamang at hindi na isakatuparan. Karamihan pa rin sa mga Pilipino ay walang maayos na tirahan at kakulangan ng hanap buhay. Laganap na rin ang kriminalidad sa lungsod at pagpalala ng mga polusyon. Siya rin ang Pangulo na nagpanukulang formal ng pagpanganak sa Sabah. At ikatlong ginawa ni dating Diosdado Macapagal na hindi makakalimutan, no, ay ang pagbabago sa pagdiriwang ng kasarinlan, no. Mula 1946 hanggang 1951, ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Hulyo 4 bilang araw ng ating kalayaan. Kahit na ang araw na ito ay araw ng kalayaan din ng Estados Unidos. Ang mga Amerikano ang pumili ng araw na ito bilang petsang araw ng ating kalayaan at hindi mga Pilipino. Ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan ay pinalitan ni dating Pangulong Macapagal mula sa araw ng kalayaan mula sa petsa ng Hulyo 4 ay ginawa niya itong Hunyo 12 ng Hunyo 12. Ang Hunyong 4 ay kinilala na lamang bilang Philippine-American Friendship Day, no? At hindi naman, at isa sa mga tumungo naman tayo kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang mga ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ang mga programang pangkaunlaran. Hindi ito makakalimutan sa kanya, no? So, ilan sa mga programang pangkaunlaran na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Ang kanyang mga proyekto ay ito. Isa, pagsasakatuparan ng higit na malawak na programa ng reforma sa lupa. Pangalawa, pagpapagawa ng higit ng modernong irigasyon at paraan ng pagsasaka, no? Sabay-sabay natin basahin. Pangatlo, paglaganap ng mga paglilingkod ng pangkalusugan sa mga puok rural. Pang-apat, pagbabago ng organisasyon ng hukbong sandatahan at pagbabawas ng kriminalidad. Panglima,
pagpapaunlad ng mga baryo na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nabigyan ng tiyak na kaparte na kinikita ng pamahalaan. Pang-anim, pagsasaayos ng mga malaki at maliit na industriya. 7. Pagpapatayo ng higit na 80,000 na silid-aralan. 8. Pagpapagawa ng higit na 6,000 km na mga lansangan tulad ng North Diversion Road mula Balintawak hanggang Tabang sa Bulacan. At 9. Pagsimula ng Green Revolution. At 10. Pagkakaroon ng Miracle Rice, paglalaki ng produksyon na bigas at mais dahil sa paggamit na higit ng modernong irigasyon at sa pagsasaka at marami pang iba, no? So, ilan naman ito sa mga proyekto na ginawa ng ating dalawang dating Pangulo para mapaunlad ang ating bansa at ang ating lipunan. Ngayon class, no? At dahil naintindihan na ninyo ang ating leksyon, kumuha kayo ng isang buong papel at gumawa kayo ng isang sanaysay patungkol kay na dating Pangulong Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos. No? Kung tama ba ang kanilang mga ginawa para sa bayan at sa lipunan, kung oo, hindi, at bakit. Bibigyan ko lamang kayo ng, let's say, 15 minutes to finish, no? At isa-isa kayong magbasa sa harapan pag kayo ay tapos na. Time's up, no? Isa-isa kayong pumunta dito sa harapan at basahin ng inyong maikling sanaysay, no? Sinong gusto mauna? Sige, ikaw, Tiblani. At dahil dyan, guys, ang pag-unawa sa mga konsepto at kasanayan ng mga dating pangulong ng Pilipinas na sina Diosdado Macapagal at dating Pangulong Ferdinand Marcos ay maaaring makakatulong sa atin sa pag-unawa sa mga kasalukuyang lipunan at sa pagbabago para sa hinaharap. Halimbawa, ang mga patakaran sa ekonomiya at pamahalaan ng pamahala ng yaman na ipinatupad ni Macapagal ay idea kung paano masisiguro ang ekonomikong kaunlaran. Sa kabilang banda, ang leksyon mula sa Administrasyong Marcos ay maaring mabibigay sa atin ng pag-unawa ng konsepto ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto sa kasalukuyan upang mas mapabuti ang kalagayan ng mamamayan. At dahil dyan, class, no, may panibago naman ako sa inyong sasagutan. Kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper, no? At isulat ninyo kung true, isulat ninyo kung ang letrang T kung totoo at F naman kung hindi totoo. Naintindihan ba, class? Okay. Magaling. So, number 1, si Pangulong Macapagal ay humalili sa panunungkulan ni Pangulong Magsaysay. True or false? Dalawa, ang reforma ni Pangulong Macapagal ay nakatuon sa reforma sa lupa. True or false? Tatlo, nagbigyan ng lupa ang mga walang lupa sa panahon ni dating Pangulong Macapagal. Tama. 4, pagpapagawa ng mga kalye, tulay, irigasyon, paaralan at marami pang iba ang ginawa ni dating Pangulong Marcos. True or false? Okay. 5, pagbawas sa kriminalidad ang ginawa ni dating Pangulong Marcos. True or false? 6, pagbago ng petsa ng pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan na ginawa ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. True or false? Okay. Class E, exchange paper with your seatmate. Okay. Sino gustong sumagot sa unang katanungan? Sige, ikaw, Gerard. Tama. Ikalawang katanungan, sino gustong sumagot? Sige, ikaw, Iblani. Tama.
Ikatatlong katanungan, sinong gustong sumagot? Sige, ikaw, Dave. Tama. Ika-4 na katanungan, gusto kong ikaw sumagot. Claire, anong iyong sagot? Tama. 5. Gusto kong sabay-sabay tayong sumagot kung anong tamang sagot sa ikalimang tanong. Anong tamang sagot sa ikalimang tanong? Tama, no? Para sa inyong takdang aralin, sumulat kayo ng maikling sanaysay tungkol sa dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Joseph E. Estrada kung ano ang kanilang mga ambag sa pag-unlad ng lipunan at ng ating bansa. Naway may natutunan kayo sa araw na ito, class? Okay, magaling, no? So, goodbye, class! Bye-bye!